Kumusta mga brad? Kilala nyo ba ang napakayaman na ngayon na si Doggy? Alamin natin kung paano siya nagsimula at yumaman sa paglalaro ng Mobile Legends mula sa pagiging janitor. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Paano nga ba nagsimulang kumita si Doggy ng limpak-limpak na salapi mula sa pagiging janitor? Si Doggy noong nasa Belgium pa, siya ay 16 years old. Nag-OJT siya sa ospital. Janitor siya noon. Yung first month na sahod niya, which is 800 euro, mga more or less 40,000 sa Philippine peso. Ang ginawa niya, may kinausap siya dito sa Pilipinas. Bumili siya ng snap bag, 20 piraso, 300 pesos niya nabili, free shipping deal. At binenta niya sa Belgium ng 900 pesos isa. After 2 weeks, nabenta yon at naubos. Talagang pinag-agawan ito dahil ang snap bag noon ay highly in demand. Ang snap bag noon sa Belgium ay nasa 30 euro. So mga nasa 1,500 pesos ang equivalent. Yung binibenta niya ay 900 pesos lang. Pero syempre, fake yun. Alam naman ng mga binibentahan niya nun dahil sinasabi niya na fake nga yun. Pero hindi naman halata kasi class A. So maganda pa rin yung quality. Pagkatapos nun, naubos nga yun after 2 weeks. So kumita siya at umorder uli sa Pinas. Imbis na 20 piraso, 60 na ang binili niya na snap bag. At pinaikot niya ang pera mula noon at lagi 60 piraso na ang kanyang binibiling snap bag dito sa Pinas at binibenta sa Belgium. Nagbenta siya ng nagbenta at inipon niya lang ang kanyang pera. At the age of 18, dahil skeptic siya noon, ayaw niyang bumili ng properties. Ayaw niyang bumili ng kahit ano. Natakot siyang alisin ang pera niya sa bangko. 18 years old siya, nagtrabaho rin siya sa McDo as a student job for 4 years. That time, gumaling na siya sa paglalaro ng League of Legends. Dahil ang kanyang trabaho sa McDo ay Saturday at Sunday, tinigil na niya ang pagtitinda ng snapbag at sombrero nun. Pagkatapos niya magtrabaho, nag-e-elo boost siya sa League of Legends. Para sa kaalaman, ang elo boost, ito ay pagtulong sa mga player ng League of Legends para ma-improve ang mga positioning sa rank system nito. Take note, ito ay paid service, which is malaki talagang bigayan at kitaan. Ang kinikita niya sa elo boosting from unranked account, 10 wins o 9 wins guaranteed in a day is 75 euro. Tapos pag platinum 5 to diamond, ang isang win sa platinum 5 ay 20 euro. Isang win sa diamond 5 to diamond 1, 30 to 40 euro, which is 2,000 pesos in equivalent. Yun yung ipon niya basically, kaya nabili niya yung kotse niyang Mustang. Hindi siya gumagastos nun. Nakagraduate naman siya, kaya nga lang 3 beses nga lang siyang bumagsak sa isang taon. Pagkatapos niya makagraduate, nagtrabaho siya sa Japanese restaurant for 6 months. Sumasahod siya ng 1,500 euro. Pagkatapos ay pinagsasabay niya ang pagtatrabaho sa Abercrombie na sumasahod naman siya ng 900 to 1,000 euro. So kinikita niya monthly ay 2,500 euro. Pagkatapos niya magtrabaho sa Japanese restaurant, pag uwi niya, mag-e-elubos pa siya sa League of Legends for 2 to 3 hours. So bali ang tulog lang ni Doggy noon ay 6 hours a day. Nahirapan siya kaya 6 months lang ang tinagal ng trabaho niya noon. Lumipat siya ng trabaho sa Sacha bilang assistant manager at tumagal naman siya for 1.5 year. Habang nagtatrabaho siya doon, bumibili siya ng Jordan shoes sa barkada niya na nagtatrabaho sa isang shoe store sa Belgium at binibenta niya ito. Take note, hindi niya nire-resell sa Belgium kundi sa US. Dahil sa US, mabilis talaga magkaubusan. Ang tubo niya sa mga binibenta niya ay dagdag half price. At yung customer na yung nagbabayad ng shipping fee. Lahat ng kinikita niya dito, iniipon niyang lahat. Di niya talaga ginagastos at naka-stock lang ito sa bangko. Nagtrabaho din siya sa Bershka for a year bilang isang manager. Dahil gusto niya na step up yung game niya, dito na niya kinarin ang paglalaro ng League of Legends.
Umuwi sila ng girlfriend niyang si Chicks sa Pinas. Di pa sikat dito sa Pilipinas ang Mobile Legends. Nakita ni Chicks na may isang naglalaro ng Mobile Legends, kaya nung bumalik sila sa Belgium, dinownload ni Chicks yung ML at nilaro. Nung nakita nga ito ni Doggy for the first time nung nilalaro ni Chicks, sabi niya copycat daw ng League of Legends dahil kamukhang kamukha daw. Sinubukan niya itong laruin at after 2 days, nag-stream na siya sa Mobile Legends gamit ang Twitch. Kaso walang tao. Pero nung nag-stream na siya sa Facebook, dun na nagsimula ang karir niya sa Mobile Legends. Nung una may mga viewers siya, at least 200. May mukha pa siya nun. Pero nag-isip siya na pwedeng ikatuwa ng mga tao. At ito nga yung paglalagay ng effects sa mukha niya ng aso habang nag-stream. Nung umuwi uli siya sa Pilipinas, nakita niya na malaki ang potential nito at nagtuloy-tuloy na nga ang karera niya sa Mobile Legends. Marami ang nakakakilala sa kanya dahil sa kanyang ambag sa ML community. Katunayan ay karugtong na ng Mobile Legends ang kanyang pangalan dahil siya ang isa sa unang nag-stream ng larong ito at unang naniwala na malayo ang mararating na mobile games dito sa Pinas. Pero bakit nga ba tinuturing na inspirasyon si Doggy sa karamihan? Maraming baguhan sa ML community at nakikita kay Doggy ang karakter nito sa kanyang pag-stream at mga video sa YouTube. Kaya kilalanin pa natin si Doggy. Ang kanyang tunay na pangalan ay Nasser Ignacio. Kaya malinaw na hindi Setsuna ang kanyang tunay na pangalan at marahil ito ang nakatak sa inyong isipan. Si Doggy ay mayroong 2 kapatid. Ang tatay niya ay isang Belgian habang ang kanyang nanay ay isang Pilipina. Si Doggy ay lumaki sa Brussels, Belgium. Maraming nagtataka kung bakit ang galing magtagalog ni Doggy. Ito ay dahil marami tayong mga kababayan na naninirahan dito sa nasabing bansa. Si Doggy ay nakakapagsalita ng 4 na lengguwahe. Ito ang Dutch, English, Tagalog at French. Nung hindi pa pinasok ni Doggy ang pagla-livestream, nagtrabaho na siya noon sa Dickies bilang assistant manager. Sinundan ito ng Kabuki Japanese Restaurant, Abercrombie & Fitch, Satcha Shoes, at panghuli ay ang pagiging manager sa Bershka. Pero ang tanong ng marami, ano nga bang nagawa ni Doggy hindi lang sa ML community, kundi sa ating mga kababayan? Unang-una, noong September 2009, hinagupit tayo dito sa Pilipinas ng Bagyong Ondoy, kung saan marami sa mga kababayan natin ang nangailangan ng tulong. Noong mga panahong yun, si Doggy ay nasa Belgium pa at nagtatrabaho bilang assistant manager at hindi pa niya pinapasok ang pagla-livestream. Ngunit dahil mahal niya ang mga Pilipino, ay nagawa niyang tumulong at mag-donate ng 2,000 euro na nagkakahalaga na aabot sa 120,000 pesos. Sa mga di nakakaalam, si Doggy ay may sariling charity na matatagpuan sa Pangasinan, kung saan ang 5% na kanyang sinasahod ay napupunta sa nasabing charity. Pero sa kabila ng kanyang pagtulong, ni isa ay wala kang maririnig na sinambit niya ang alinman dito sa kanyang mga tagahanga. Sa kadahilanang para sa kanya na pag tumulong ka, hindi mo na dapat ipangalandakan, ipagsabi o ipagsigawan pa. 2 months pa lang nag-stream si Doggy noon nung inalok siya ni Muntun na mag-shoutcast para sa National Arena, kung saan ay talagang humanga si Muntun dahil sa unang shoutcast ni Doggy ay umabot agad ng 12,000 live viewers ang nasabing stream. Dito na rin nag-isip si Doggy ng paraan para palakihin ang kanyang community, kung saan nung mga panahong yun ay nagbabadya ng magwatak-watak ang Team Aether Main na pinamumunuan noon ni Captain Pain. Ngunit dahil sa tulong ni Doggy, nabigyan ito ng bootcamp kaya't nakapagpatuloy ito na makapaglaban uli sa iba't ibang mga tournament. Simula nga ng Season 1 ng MPL, tumutulong na talaga ito si Doggy sa mga players na nangangarap na pasukin ang larangan ito. Ang ibig sabihin ng MPL ay Mobile Legends Bang Bang Professional League. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanyang pagsuporta pagdating sa mga pangangailangan ng mga ito at wala na talaga silang iisipin kundi mag-focus na lamang sila sa pagpapalakas sa kanilang paglalaro.
Ilang beses nang iniwanan itong si Doggy ng mga kilalang pro players ngayon na dumaan noon sa kanya. Unang-una na nga sa listahan ay ang Aether Main na binubuo noon nila Pain, Rebo, Coco, Haze, Yuji at 666. Alam naman natin na buo na sila bago pa dumating si Doggy sa Aether Main. Pero hindi pa rin maitatanggi na kung di dahil sa kanya, hindi na makakapagpatuloy ang Aether sa kanilang mga laban noon. At sila nga rin ang unang 6 na umalis sa poder ni Doggy. Sinundan ito ng pangalawang team na tinulungan ni Doggy at ito ang Aether Valkyrie na binubuo naman ni na Lebron, Kenji, EJ, Creep, Van at Ognemond, kung saan si Kenji ay lumipat na rin sa PLDT Smart Omega na ngayon ay nakadalawang kampiyon na sa The Nationals. At hindi rin maitatanggi na si Doggy ang dahilan ng malaking pag-i-improve niya. Kasunod naman ay si Lebron na matagal talagang nakasama ni Doggy at nagsilbing paborito pa nga niya noon. Kasama pa ito sa MPL Season 4. Ngunit pagkatapos ng MPL ay nagpaalam na rin siya dahil mas gusto na rin niya mag-focus sa pagla-livestream at pagiging content creator. Pagkatapos, umalis din sa poder ni Doggy. Sa pagpapatuloy, dumating naman si Gio at si Teng na naging parte ng Aether ng ilang buwan. Ngunit makalipas din ng ilang buwan, itong si Gio ay umalis na rin at lumipat sa Geek Fam para doon ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Ganun na rin ang ginawa nitong si Teng dahil tuluyan na rin siya nagpaalam kay Doggy at kinuha naman siya ng Brain Esports. Maraming nagtataka kung bakit ganun na lang nila kadali na iwan si Doggy. Ito ay dahil wala silang kahit anong kontrata na pinanghahawakan dito kay Doggy. At ang panghuling team na binuo ni Doggy ay ang MLO Ako, na kung saan siya pa rin ang humahawak ng nasabing team. At sariling perang ginagamit niya para tulungan ng mga ito. Kaugnay na rin ang kanyang pagtulong sa pag-aaral ng ilang mga players na kanyang hinahawakan. Kung saan sobrang ang iniingatan na ngayon ni Doggy ang MLO Ako, na hindi na sana nila maisipang umalis pa at lumipat sa ibang team. Ngunit wala talagang permanente dito sa mundo dahil ilang araw pa lang, isang tao na naman ang nagpaalam dito kay Doggy. At ito nga ay walang iba kundi si Aaron, kung saan ang kanyang dahilan naman ay dahil hindi na kinakaya ng kanyang katawan ang kanyang paglalaro, na dahilan para maiwan na naman si Doggy. At bukod pa sa pagtulong ni Doggy sa pagbibigay ng bootcamp at pangangailangan nito tulad ng pagkain at ilang mga gamit, may isang paraan pa siya ng pagtulong sa May isa pa siyang paraan na ginagawa sa pagtulong. At ito nga ang pagpasok ng mga players niya sa pagla-livestream, na kung saan may sarili na rin itong kinikita sa paglalaro habang sila ay nagla-live. At ang kanilang kinikita para rito, yun ang tinutulong nila sa kanilang mga magulang. Bukod pa dito ang kanilang sinasahod kay Doggy bilang mga player. Sabi nga ni Doggy, maraming paraan para yumaman. Nasa sayo na yun kung paano mo ito didiskartehan. Si Doggy at the age of 16, gising kunduling hindi na siya humingi ng pera sa kanyang mga magulang. Sa ngayon, gusto niya pasukin ang pagnenegosyo. At dahil taga-Pangasinan siya, mas gusto niya doon magnegosyo. At sa lahat nga ng nalaman ko dito kay Doggy ay tunay nga siyang inspirasyon. Simula pa lang nung di pa siya pumapasok sa streaming. Dahil sa kanyang pagtulong lalo na sa mga Pilipino na kahit hindi siya dito lumaki, nananatili pa rin ang kanyang pagiging pusong Pinoy at solid na may pagmamahal sa ating mga kababayan. Masasabing inspirasyon na maitatawag ang buhay niya dahil sa kabila ng lahat ng mga taong nang iwan sa kanya, ay nananatili pa rin siyang nakatayo, bumubuo ng panibagong samahan o pamilya, at patuloy na tumutulong sa kapwa para makamit ang kanilang mga pangarap. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Click lang ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.